Kapag sinabing putok-batok, talagang hindi pinapalampas ng mga Pinoy. Gaya na lang ng malutong na balat at malambot na laman mula sa crispy pata na tiyak laging mabenta. Patok din ang masarap higupin na mainit na sabaw ng paboritong bulalo. Pero sa negosyanteng si Erlito, no need to make a choice kung ano ang pipiliin sa dalawang putaheng ito. Dahil ang kanyang hinahain, crispy pata na may sabaw ng bulalo pa. Dito sa Quezon City, ang pagsasama ng crispy pata at sabaw ng bulalo ang naging patok sa kainan ni Erlito. Kaming pamilya, pumupunta po ng Tagaytay, tsaka ng Batangas. Pag pumunta kami doon, puro bulalo po in order namin eh. Kaya sabi ko, nag-usap-usap, ano kaya? Dali natin sa Manila to, gawin natin doon. Maggawa tayong maliit na kantin, goto bulalo lang ang papasikatin natin. Mula sa paborito nila noong kainin, sinimulan niyang gawin itong negosyo. Pero ang negosyong kanyang itinayo, hindi raw naging pansinin. Crispy patang malaki yan. Ngayon, ang dikit-dikit kami rito na may tinda ng crispy pata, tapos ang mahal pa, 700. May sales. Kaya napag-usapan namin, putol-putulin namin, perito, tapos lagyan namin ng sabaw. Ginawa namin to, tinesting namin, kinain namin, tapos in-offer namin sa mga una-unang mga customer. Nagustuhan naman nila, binabalik-balikan. Kaya po, hindi ko alam na sisikat po pala yung pata bulalo ko. At sa naisip nilang pakulo, naging click ang kainan ni Erlito. Yun ang naisip namin kasi yun yung produkto namin, yun ang menu namin. Goto bulalo, tsaka crispy pata bulalo. Kung iisip pa kami ng ibang sabaw, masyadong mahirap na. Kaya ginawa namin, pinirito namin, ginawa namin yung sabaw ng goto bulalo, isinama namin sa crispy pata bulalo. Maliban sa gimmick, naging patok din ang presyong abot kaya ng paninda ni Erlito. Dahil ang isang order ng crispy pata bulalo, 99 pesos lang may kanin pa. Sa pag-aalok lang daw sa mga napapadpad sa kanilang kainan, nagsimulang ipakilala ni Erlito ang kanilang produkto. Bago naman namin binigay sa tao yung sa masa, tinikman muna namin pamilya. Okay naman, sabi ko, pagbigay namin, pag may pumapasok, tinatanong ko, Sir, baka gusto niyong tikman yung crispy pata bulalo namin. Tinikman nila, hanggang sa balik-balik sila, yun na in-order nila. Pinaglaanan ng puhunan ni Erlito para maisakatuparan ang nais niyang negosyo. Nag-umpisa ako ng mga 10,000 siguro dun sa baka, sa pata. Pinaikot-ikot ko lang yun. Kung ano yung naubos sa akin sa benta, binabalik ko po ulit yun. Kahit ano lang matira sa akin, basta po yung stock ko, na kung ano yung stock ko, binabalik ko ulit kinabukasan yun para kahit maliit lang ang kita ko, para umikot. Para raw mas maging madali ang pagkakakilala ng kainan ni Erlito, hindi siya naglagay ng maraming menu. Ang kanyang bidang hinahain, 2 putahe lang, goto bulalo at crispy pata bulalo. Para maiwasan rin ang pagkasawa ng kanyang mga suki, sinasamahan niya rin ito minsan ng steak, balot at chicharong bulaklak. Pero kahit napatok ang produkto ni Erlito, hindi pa rin daw nawawala ang tumal sa pagnenegosyo. Kaya ang sikreto ni Erlito, diskarte pa rin at pagpapatuloy sa kanyang nasimulan. Mahirap po, mahirap. Pero kung magtsatsaga po tayo, kung ano yung gusto natin, makukuha po natin ito matutupad. Bilang resulta, ang kainan ni Erlito, tuloy-tuloy pa rin ang nagiging kita. Ang kita kasi ng tindahan ng KBPs, babataas, babataas. Minsan kumikita tayo ng 9 o 10 isang araw. Minsan bababa naman sa 4, 5. Hindi po parehas eh. Ang kinikita niyang nasa 10,000 kada araw, aabot sa 50 order ng kanyang produkto. At kung noon, 3 kilo lang daw kada araw ang kanyang kailangan ihanda, ngayon, aabot na sa 30 kilo ng pata ang napapaubos niya. Para mas makilala pa ang produkto ni Erlito, ako mismo ang sumadya sa kainan niya dito sa Quezon City.
Ang sarap nitong nasa harap ko. Bango. Ayan. Bakit crispy pata? Ma'am, kasi dati malaking crispy pata eh. Mm. Hindi mabili. Nga. Kinat-cut ko, tapos naman nila, binabalik-balikan. Kaya nandiyan na po, crispy pata. So ngayon, pag bumibili sila ganito, isang ganyan, tapos may kanin. May kanin po. Magkano nga hindi. po? 99 pesos po. Bakit ang mura? Ma'am, pamasa. Pangmasa? Opo, para makatulong sa masa. Ay, di ba kayo nalulugi doon? Malugi ma'am kami, basta nakakatulong sa masa, okay lang. Ah, ganun po. Oo. Walang problema, ma'am. Mm. Kasi parang libangan ko lang to, ma'am, yung gumalaw ka. Talaga? Tsaka yung training ground ng mga anak ko para matuto sila. Paano ginagawa yung luto dito? Talaga nilalaga? niyo ba? Nilalaga muna yan, ma'am. Uling ako, ma'am. Ano, Inuuling natin, ma'am, para mas mabango. Dahil katakam-takam na ang usapan namin ni Erlito, hindi tayo magpapahuli na hindi matikman ang kanyang luto. Simple lang raw kung paano ito gawin. Ipiprito ang pinakuluang pata, saka ito lalagyan ng sabaw ng pinagpakuluan ng laman at buto ng baka. Ito, ma'am, yung Sabaw. sabaw ng goto, bulalo ko po. Tignan natin. Mainit, ma'am. Oo. Mainit ba? Masarap. Grabe, no? Biruin mo. Ang sarap na ng sabaw ba? May lamang ka ba? Apo, ma'am. 4.99 pesos. 99 pesos. Lapit mga suki. Ito na ang pinaka-aasam-asam. Sarap! Nilalaan ni Erlito ang kanyang negosyo at kita nito para sa kanyang pamilya. Yung hirap nyo, nakikita nila kung ano yung hirap ng naranasan dito, ginagawa nyo, pakisama, makiharap sa customer ng maganda, para pag mawala ka na, hindi ka nakapiling nila, sila na ang tatayo sa sarili ng paa, alam na nila yung gagawin nila. Kaya pursigido si Erlito na mas makilala pa ang kainan na binuo niya, lalo na ang produktong hinahain niya. Meron po kami sa online. Yung mga anak ko nagbibigay, sinasabi na open po kami ngayon. Talagang kailangan aralin natin to. Hindi basta-basta nagluluto ka. Kasi ang titikim nito, kakain nito masa. Para sa mga aspiring negosyante dyan, may payo raw si Erlito. Tiyaga, sipag, at pakikisama. Makukuha niyo po yung gusto niyo. Hindi ko nga po alam na ganito ang mangyayari na dito sa negosyo ko. Nagpapasalamat po ako. Hindi ko po alam.